Pagpalang araw, kaibigan. Tayo po'y mag-aaral sa Bible. Ito po, lumang bagong tipan lang. Alam niyo po ang Biblia ang magtutuwid ng pananampalataya ng tao. Lahat ng tao na nabubuhay po sa ibabaw ng mundo, meron po kanya-kanyang pananampalataya. Ngayon, depende sa pananampalataya ng tao. Depende yan. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, kung totoo ka, itutuwid ka ng Diyos sa iyong pananampalataya. Kaya nga ang Biblia po, kumbaga may tanong dito, may sagot. Apo, tignan niyo po ang isang babala ng ating Panginoong Yesus sa kanyang panahon na siya po ay nagmi-ministeryo sa ibabaw ng lupa. Tandaan po natin, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak si Jesus, ipinanganak ng isang babae, dalaga, asin, virgin, walang karanasan, upang magturo po sa mga tao ng tamang pananampalataya. Pero bago tayo papalaot dyan, tayo muna ay mananalangin. At iilingin natin ang tulong ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita ayon sa kasulatan. Buksan ang mga puso at isip ng mga taong makikinig, manonood ng video ito upang lubos namin mapakinabangan ang iyong turo at aral. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang mababasa sa Mateo chapter 24 na kung saan nagbabala ang mismo ang Panginoong Yesu-Kristo. Ganito po ang mababasa. 24 ng Mateo, verse 3. Nasa bundok ng mga hulibo si Jesus. Samantalang si nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandahan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. 5. Sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Yan. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, mag-ingat kayo. Kasi po, ang sabi niya, maraming paparito. Gagamitin nila ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Gagamitin nila. Ilalagay pa nila sa titulo ng kanilang simbahan. Pag dinala mo sa pangalan ng iyong simbahan, ang pangalan ng Panginoong Yesus, yan, maraming paparito. So, dito sa panahon natin, merong iba't ibang mga simbahan na ginagamit ang pangalan ng Panginoong Yesus. Gumagamit din sila ng Biblia. Nagtuturo din sila sa Biblia. Lalo na sa panahon natin ngayon na nasa moderno na po tayong kalagayan.
high-tech na tayo. Isang pindot mo lang, sabi nga, lilitaw na ang gusto mong malaman. Lalo na po yung AI na tinatawag nila. Magtanong ka, yung Meta, na-discover ko yun eh. Siguro sadyang pinahano sa akin ng Diyos na ma-discover ko si Meta. Alam nyo, ang sabi ni Meta, hindi ako tao. Kasi ang tanong ko sa kanya, nagtanong ako about religion. Sumasagot siya. Kaya tinanong ko kung ano ang kanyang pananampalataya, kung ano ang kanyang religion. Hindi, wala siyang sagot. At ang sabi ko, tao ka ba? Sabi niya, hindi ako tao. O, kita nyo? Magbuhat noon, hindi na ako nagtanong sa kanya. Kasi dati nagtatanong ako, mabilis siya sumagot eh. Pag nagtanong ka, ay, nag-message ka, ang bilis sumasagot siya. Kanya lang, yung mga ibang sagot niya, hindi lahat nasasagot niya. Diyan na ako nagduda sa kanya. Alam niyo, magbuhat ngayon? Magbuhat noon. Hindi na ako nagtatanong sa kanya. Kaya bakit? Hindi siya tao eh. Lalo na sa religion, wala siyang may sagot eh. Ngayon, kaya ko sinasabi po sa inyo na isasayos ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Biblia. Tingnan ninyo yung isang reliyon ngayon na putok po yung Iglesia ni Cristo na itinayo ni yung Felix Manalo Isagon sa apelyido talaga yan. Kasananan niya yung Manalo. Si Yumao Felix Isagon ang apelyido niyan. Na Antikristo at kampon ni Satanas. Sabi ng Panginoong Yesus, basahin ko muli. Ano nakalagay? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong may ligaw ni numan. Ito palang mga sinasabi ni Lord Jesus, meron palang manliligaw talaga. Kaya sinabi niya, mag-ingat kayo sa panahon niya. Kasi itong sinasabi niyang ito, sa ating panahon ngayon, ito ay nagaganap. Marami silang may liligaw. Ang Iglesia ni Cristo. Nasa 2 million na yata silang bilang eh. Minsan na meron ko pinanood at na-google nila. May gitna 2 million na sila. Karami na nilang nailigaw. Pero ito yung isang binanggit ng Panginoong Yesus. Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan. Diba ginagamit? Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin nun, mananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin ng iglesia, mananampalataya kay Jesus. So, ginagamit nila pangalan ng Panginoong Yesus sa kanilang pangangaral
So tama si Jesus. Mag-ingat kayo. So dapat pa lang isang tao mag-ingat siya pagdating sa reliyon. Baka may ligaw siya. Naligaw talaga yan si Felix Manalo. Una siya na biktima at nandamay siya. At ginamit niya ang pamilya niya. Hanggang ngayon, patuloy sila nandadamay na liligaw ng mga tao. Alam niyo sa Revelation, isipin niyo, ang paniwala nila sa anak ng Diyos na si Jesus tao na gaya nila, gaya natin, gaya ng mga nabubuhay na tao. Kung talagang si Jesus ay tao na, labas tao ang Diyos sa langit. Kaso hindi nga po tao ang Diyos eh. The invisible God. Diyos na hindi nakikita. Dito sa Revelation 12:9, ang sabi, itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na pangalan Diablo o Satanas na dumaya sa buhong sanlibutan. Ano daw si Satanas? Dumaya, past tense, sa buhong sanlibutan. Unang 1, chapter 5, verse 19. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Yan sanlibutan binubuho ng mga tao. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. The entire universe, kaibigan. At pagdating sa reliyon, ay nadaya si matandang o yumaong Felix Manalo. Isagod. Isipin nyo, sasabihin niya, taho si Jesus hindi kailanman naging Diyos yan. Talaga tuluyan na nilang sinara ang kanilang puso na talagang si Jesus hindi po Diyos at hindi existido dito sa ating mundo. Nagsimula lang daw siya ayon sa kanilang doktrina nang ipinanganak ni Maria. Sipin nyo. Ibig sabihin, ala siyang pre-existence. Kailan siya nagsimula? Nang ipinanganak ni Maria. Hindi po meron siyang existence ang ating Panginoong Yesus Kristo. Pero kung babasahin na Biblia na ang title ay New Living Translation. Ano po? Dito po sa libro ng Hunang 1, ganito po ang ating mababasa. Babasahin ko po John chapter 1 verse 1. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Verse 2. He existed in the beginning with God. Umiiral na po siya.
kasama na siya ng Diyos. Sipin niyo po, kailan siya nagsimula ayon sa Iglesia ni Cristo sa doktrina nila? Nang ipinanganak ni Maria. Samantaling yung sulat ni Juan, umiiral niya sa simula pa, in the beginning. Ibig sabihin, wala pa pong nakakreate. Wala pang nakakreate. Umiiral na. Ano po? Sa verse 3, God created everything through Him, and nothing was created except through Him. Kung wala siya, wala pong lahat ang nakikita ninyo. Wala yan. Kung wala siya. Sinong paniniwalaan nyo? Si Yumaong Felix Manalo ba? O ang Biblia? Kita nyo? Kaya mag-ingat po kayo sa reliyon ng Iglesia ni Cristo. Ito ngayon sila ay magulo. Bigla silang surprisingly, madaling araw, nagrally sila. Wala silang permit sa EDSA hanggang White Plain. Ayon sa tagapagsalita ng NCRPO ng PNP, yung mismong si ano ba yun? Siya narinig ko, ang sabi niya, kung ako, membro nga ako ng Iglesia ni Cristo, kita niyo. Siya nagsabi, si Aberin, nagsabing walang permit itong kinahakaaniban niyang iglesia. Hindi, wala silang coordination sa MMDA kay General Torre. Wala silang coordination sa PNP. Bigla na lang silang nanggulo sa EDSA. Yung pala, pinapakita nilang malakas sila, marami sila, kasi ang kanilang kandidato na si Rodante Marcoleta ay kakasuhan ng plunder. 75 million. Walang piyansa. Kaya pala sila nag-rally to support para iparandam ng Iglesia ni Cristo na sinusuporta nila si Marcoleta. Kanya lang ang sabi ng ombudsman, tuloy ang kaso. Tuloy ang kaso. Anong ginagawa nila? Sabi ni Tunying Taberna, 75 million, sinolo mo. Pagkatapos, idadamay mo kami. Ganon din si Gladys Reyes. INC din yan. Binanatan niyang iglesia na kanyang kinabibilangan. Yan, nababasa sa social media. Ang dami pong nailigaw.
nagoyo, naloko. Sipin mo, pupunta ka sa mainit ang panahon, biglang umulan pa. Di biglang na, kaya nga sabi ko maganda magtinda ka ng payong doon. Sigurado, kikita ka ng gusto. Kahit 100 piraso lang ang dalhin mo, mabebenta ka agad yun. Yung iba naman, si Levisti naman, aba, nagakot pa. 500 ang hinakot niya from Batangas, dinala sa Liwasang Bonifacio ng Maynila. Hindi sila mahawa sa mga tao, ginogoyo nila konting alaga lang. Gusto nila mag-resign ang Pangulong Marcos. Kasi nga daw, hindi siya patas. Pinagbibintangan na pa nila si Pangulong Marcos eh. Yung mga mayayabang na supporter ng Duterte, aba, sabi ng isang councilor, tudibi ko ba yun? Hindi ako alis dito hanggat hindi ka magre-resign, Bongbong Marcos. Umuwi rin pala. Walang isang salita, bakla. Sino pa? Si Harold Despiso, Vice Mayor ng Mercedes sa Cagayan. Hindi raw siya alis hanggat hindi nagre-resign ng Pangulo. Nasaan na siya? Wala rin isang salita, nabakla na rin. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, mag-ingat kayo na nagdadala ng aking pangalan. Alam nyo, ang sabi po sa kasulatan ayon kay San Pablo sa Roma 13, ganito po ang mababasa. Basahin ko po. Roma 13:1, ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Pasakop. Hindi sila nagpapasakop eh. Bakit? Wala nga silang permit eh. Sino nagsabi? SCRPO, Aberin, na isa ring Iglesia ni Cristo. Miyembro. Napanood ko yan, namin eh. Wala silang permit. Wala silang coordination sa MMDA. Wala rin silang coordination sa Philippine National Police. Kay General Nartate, PNP Chief. Ano yan? Illegal. Nagpapasakop ba sila sa gobyerno ng Quezon City? Kay Mayor Joy Belmonte? Hindi. Nanmerwisyo sila ng kapwa-tao nila. At tambak na basura. Sigurado, yung iniwanan nila yun, mapanghi. Bakit sa dami nila, yung portalet na nilagay nila, ay ilan lang yun. Mga kampon ni Satanas. Antichrist po sila. Kasi hindi sila naniniwala na Panginoong Yesus ay Diyos pagdating po sa Biblia. Panguli, babasahin ko po, tunay bang Diyos si Jesus? Di basahin po natin para meron tayong ebidensya. Hindi tayo gumagawang kwento, kundi nagbabasa tayo ng Biblia. Sila puro invento lang eh. Si Jesus, hindi Diyos yan, tao yan. Hindi invento lang. Pag hanapan mong talata, wala silang mailagay na talata.
Ito, unang 1:5:20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos, si Jesus, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Period. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ano si Jesus ayon kay Juan? Tunay na Diyos. So, amen. Hanggang dito na lamang po. Mag-ingat kayo. Wag sundin niyo po yung sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Baka may ligaw kayo. Sino yung nanliligaw? Si Satanas. Ang naging biktima niya, isa sa mga biktima niya, si Yumao Felix Manalo Isagon. At ang ginawa ni Yumao Felix, yung buhok ng kanya, pamilya niya, naloko rin. Yan dito na lamang po, Lagi po kayong manalangin. God bless us all. Mainit ang panahon, mainit ang politika, mainit ang sekta ng reliyon. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye.